Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto ang punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, July 23, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Sa diwa ng Pangulo, patok sa mamimili. Kabuuang benta umabot sa mahigit 4 na bilyong piso. Pilipinas at South Korea inilunsad ang Smart Farm Data Platform. Halos 20 pangalan ng hitman. Ano raw? Hitman ni VP Sara itinuturing ng NBI na persons of interest sa death threat kay Pangulong Marcos. 2 ghost projects sa Taguig ibinunyag ni Senator Ping Lacson.
DOTR tuloy ang libreng sakay sa ikalawang araw ng Tigil Pasada. At nanay patay matapos saksakin ng sariling anak sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Ang programang Benteng Bigas meron na. Ang nagpataas sa kabuang benta o kita ng kadiwa ng Pangulo sa mahigit 4.4 billion pesos mula July 2022 hanggang July 20 ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahigit 12 milyong mamimili ang napagsilbihan ng programa sa buong bansa. Sinabi ni Laurel na nakatulong ang programa sa pagpapababa ng presyo ng pagkain habang nagbibigay ng mas matatag na pamilihan at mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng 20 pesos na rice project, makapagbenta ng 2.4 billion pesos na halaga ng bigas ang pamahalaan para sa mga prioridad na sektor. Maganda tong kadiwa na to, dapat lang talaga dagdagan pa. Paramihin yan. Paramihin pa ng paramihin. Paramihin yan. Kapag kasi may access ang mga tao, malapit lang sa kanila, tapos may murang bilihin, bakit ka pa mamamasahe? Oo. Bakit ka pa pupunta sa lalo na malayo? sa panahong ito ng krisis. Itong problema sa Middle East. Ang laki-laking kaginhawahan ito. Dito kailangan ang gobyerno. Ayos ka, Secretary Kiko. Ayos, Secretary. Alas 6:07 ang ating oras. Inilunsad naman ng Pilipinas at South Korea ang Centralized Digital Agriculture Platform na tinatawag na Agriculture-Based Central Data Ecosystem. Ang $3.5 million project ay naglalayong gawing moderno ang sistema ng agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng real-time and artificial intelligence upang mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa mga magsasaka at mamonitor ang supply ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, pinagsama ng bagong digital platform ang datos ng agrikultura sa iisang sistema na magpapabilis sa pagpapatupad ng mga programa mula sa dating 26 na araw ay maari nang matapos sa loob lamang ng 5 araw. Yun. Sinabi ng kalihim na ang inisyatiba ay katuwang ang South Korea ay hudyat ng malaking tagumpay sa digital transformation ng sektor ng agrikultura. Alas 6:08 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po, agriing kayon, gising na. Kabilang sa 20 persons of interest sa Manay-Kill plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ang ilang miyembro ng security personnel ni VP Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Melvin Chicago Matibag sa kanyang muling pagharap sa impeachment court. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva, sinabi ni Matibag na natukoy na nila ang hindi bababa sa 20 individual, ngunit tumanggi siyang pangalanan ang mga ito. Hindi rin nagbigay ang opisyal ng iba pang detalye dahil patuloy pa niya ang investigasyon. Nauna nang iginiit ng NBI na seryoso, aktibo, at patuloy ang banta laban sa Pangulo batay sa mga nakalap nitong ebidensya. Samantala, hindi na kailangan na imbestigahan pa o tukuyin kung sino ang umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos para mapatunayan ang betrayal of public trust. Sa muling pagharap ni NBI Director Melvin Matibag, sinabi nito na naisakatuparan na ni VP Sara ang paglabag sa tiwala ng publiko nang aminin nito na may nakausap siyang assassin para ipaligpit ang Pangulo, si First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Lumutang ang issue sa gitna ng cross-examination ni Attorney Mark Binluan ng Defense Counsel. Samantala, sinabi ni Prosecutor Terry Ridon na ang mga tanong ng depensa ay nakatulong pa sa panig ng prosecution dahil nabigyan ng pagkakataon na ang NBI na muling ipaliwanag ang mga natuklasan nito at ang dahilan kung bakit patuloy nitong siniseryoso ang umano'y mga banta.
ACS Balita. Alas 6:10 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, matana mo, gising na! Pinagtibay ni dating NBI Chief Jimmy Santiago ang testimonya ni NBI Director Melvin Chicago Matibag na apektado ang pambansang seguridad sa pagbabanta ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng tanyag na programang 2x2. Anong programa yan? Sa panayam ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni Santiago, itong Jeric na to, dinagdagan pa ng sa panayam ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Huwag mong ginaganon. Ginaganon mo pa eh. Nauulit ko patuloy eh. Sinabi ni Santiago na nakikinig sa sinasabi ni VP Sara ang mga taong sumasampalataya sa kanilang pamilya. Naniniwala po ako dyan at sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Director Matibag na dahil doon sa utterances ni Baste at saka ni VP Sara ay may mga tao na sumasampalataya sa kanila at nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Kaya hindi lang threat sa presidente, pati sa ating national security naapektuhan na ho eh. Yan po ang tinig ni Judge Jimmy Santiago sa panayam ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Sinabi naman ni Santiago na hindi binaliwala ng kanyang liderato ang banta naman sa Vice Presidente at ilang beses nilang inimbitahan si VP Sara para sana maimbestigahan noon. Pero hindi daw po nila ito masimulan dahil hindi nakipag-cooperate ang pangalawang Pangulo sa kanilang investigasyon. Handa naman ang dating NBI chief na humarap sa impeachment court kung sakaling siya ay ipasabina. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga. Wala namang magiging epekto sa isinasagawang impeachment trial ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa ibang bansa. Ito ang iginiit ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong matapos i-anunsyo ng Office of the Vice President na nasa overseas trip si VP Sara mula July 16 hanggang 31. Ayon kay Adjong, hindi makakaapekto sa paglilitis ang biyahe ng Vice Presidente dahil wala rin naman itong intensyong humarap sa impeachment court. Si Adjong Kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makakaapekto yon, no, sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. So July 16 pa pala. Kumbachero, bumiyahe, nakaalis na. Pero kainaman naman dyan, kay VP Sara, bago umalis, iniwanan ng pagkain yung kanyang mga maiiwan. Yun naman ang maganda. Diba? July Ganun 7 naman yung sulat niya. July 7 yun. Di ba ganun naman talaga ba? Kung ang nanay, tatay, yung ulam nando sa nasa rep may takip. Nasa Tupperware naman yung ganito. Iinit mo na lang, nakalalagyan pa yan. May nakasulat pa. Iinit lang to. I-microwave lang ito. Ganyan. Si VP Sara, ang ginawa, sumulat pa sa Senado. Pero yun ba yung na-confirm na totoo yung sulat na yun? Mabuti siguro, Yuel, pwede bang matawagan natin si Attorney Bantug? Bantug ba yun? Siya yung Senate Secretary Yung liham. Ang sulat naman naka-address kay Senate President Senate President Sherwin Gatchalian. Yan ho yung sulat na binasa namin kahapon na humihiling sa impeachment court kay Senate President Win Gatchalian na yung lahat ng pagkain para sa defense, witnesses and staff dapat exclusive na galing sa caterer ng OVP, accredited caterer. At para naman daw yun sa seguridad. Para sa security. Para sa safety and security. At babayaran ng Senado. Senado ang magbabayad. Sabi siguro ni VP Sara, dami niya namang dito Paldo naman kayo dito Paldo naman kayo dito sa Senado
Senado. Ayun. Ang tanong natin, pumayag ba ang Senado? Una pa lang tanong, totoo bang sumulat? Totoo ba? Totoo ba yung sulat na yun? Natanggap ba yung sulat? At kung natanggap mo yung sulat, ano ginawa ng Senado? Ayan. Diba? At kung inaprobahan, magkano? Gaano ba kalakas magsikain tong mga ito? Kasi pag... At unli ba yun? Unli? At unli yung ba? kakainan na yun? Yun lang. Naman. Alas 6:15 na ng umaga. ACS Balita. Yan ang timing. Nakita mo yun, yan ang timing. Yan ang binabayaran dyan eh. Kahit wala kang sinabi. Pero, tong. Yun. Talaga hindi ako nagsalita. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong nakitang ghost si Senator Ping Lacson sa Taguig. Tingnan mo nga naman. Kakaiba yung multo na yan. Nagpapakita. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:16 na umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, puti,